The title of our sermon is The Journey. How many of you are fond of traveling here and there? Yung ba talagang sayang-saya ka pag nagta-travel ka, parang lumulukso yung puso mo sa labas ng jeep, sa labas ng bus, kapag nagta-travel ka. Yun, I hope that this morning, ma-realize natin, ang buhay natin is like a journey. Genesis chapter 46. Kung nasusundan po ninyo yung ating kwento, magmula Genesis 1, and then pumunta tayo nakarating tayo sa kwento ni Joseph, Genesis 39, until now, we are still studying the life of Joseph and his family, the family of Jacob. Ito na yung pagkakataon na magkikita na muli si Joseph at si Jacob. Ito yung journey ni Jacob magmula sa Promised Land papunta doon sa Egypt. It was a journey of a faith renewed. Okay? Bakit? Kasi ito yung kung saan yung faith ni Jacob habang tumatanda siya ay parang unti-unting nangihina dahil nga naalala niya lagi si Joseph na paborito niyang anak na namatay 22 years ago. Akala niya talagang namatay. 23 years ago. But then, here comes the wonderful story, the wonderful news that Joseph, his favorite son, was still alive. At ang sabi ni Joseph, pumunta kayo dito sa Egypt kasi kung hindi, mamamatay kayo sa famine, sa taggutom, diyan sa Promised Land sa Canaan. So, they traveled from Canaan to Egypt. How far was Canaan to Egypt? Approximately 847 kilometers na kung i-divide po raw yan sa 20 kilometers per day na travel through a camel or through a horse, it will take you 42 days from Canaan to Egypt. But then, when Jacob started traveling from Canaan, the Promised Land, he made a temporary stop sa lugar na ang tawag doon, Beersheba. Yung Beersheba, it was the place where Jacob grew up and spent his life for the first 70 years of his life. Sa panahon na ito, si Jacob ay 130 years old na at si Joseph ay 40 years old. Okay? So, kung kukumpitin natin, how old was Joseph when he was sold by his brothers to Potiphar? He was 17 years old. And then, how old was Joseph when he became the Prime Minister of Egypt? 30 years old. So, 13 years yung patuloy, yung grabe yung sacrifices, yung mga sufferings ni Joseph. He was 30 years old when he became a governor. But then here comes another 10 years, so 40 years old na si Joseph sa pagkakataong ito. So, bakit nag-temporary stop itong si Jacob? Because he was praying to God. He was praying, asking God for the will of God, for direction, kung yung bang kanyang desisyon na pumunta ng Egypt ay talagang kalooban ba ito ng Diyos. Okay, ang sabi kasi dito sa Genesis 46, 3-4, ang sabi ng Diyos kay Jacob, na naginip uli si Jacob, I am the God of your father. Ang sabi ng Diyos kay Jacob, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph's own hand will close your eyes. So, yung pong takot ni Jacob, it was a legitimate fear. Legit yung fear ni Jacob. Bakit? Hindi siya natatakot na baka mapahamak sila physically. Hindi siya natatakot na baka mamatay sila doon sa Egypt. Why? Kasi nabalitaan niya na prime minister yung anak niya sa Egypt. So bakit siya matatakot na mapahamak? Hindi siya natatakot dahil baka mapahamak sa physically. Ano yung kinatatakutan ni Jacob? Naisip niyo ba yun? Ang kinatatakutan ni Jacob, yung tumaliwas na naman siya sa kalooban ng Diyos.
In his old age, Jacob learned his lessons the hardest way. He knew that if he will decide against the will of God, he will suffer the consequences. That is why, ang sabi ng Lord sa kanya, huwag kang matakot, Jacob, kasi kalooban ko na pumunta ka ng Egypt. Bakit natatakot si Jacob? He was afraid of getting out of the will of God. He was afraid of forsaking the call and the purpose of God for his life. He was afraid that he will fail to do what God really wanted for his life. Ito yung magandang takot Yung natatakot ka na mapalayo sa kalooban ng Diyos. Kasi, alam mo, yun ang the most dangerous place. The most dangerous situation in life is to be in a place or in a situation where the presence of God is not there. The safest place is not inside the Malacanang Palace. The safest place is in the will of God. Kaya legit yung takot ni Jacob. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, do not fear, Jacob. Do not fear. Why? Because I will be with you. Grabe, ganda ng pangako, no? I will be with you, Jacob. Not only that, I will bring you back again to Canaan. Ang sarap naman ng ganung mga pangako, di ba? Ibig sabihin, sinasabi uli ng Diyos kay Jacob, God was renewing His covenant with Jacob that He gave Jacob many years ago. Nang sinabi ng Diyos kay Jacob, Jacob, you will become the father of many nations. Yung pangako sa lolo mo, kay Abraham, kay Isaac, at sa iyo, matutupad sa iyo. You will become the father of many nations. That's why yung Jacob, di ba pinalitan yung pangalang Jacob? Ano yung sabihin ng Jacob? Swindler? Ano yung pinalit na pangalan? Israel? Ano ibig sabihin ng Israel? A prince with God. Naintindihan natin? Kaya sinabi ng Diyos kay Jacob, Jacob, don't worry, don't be afraid, my promise to you still stand. I will fulfill my covenant with you. I will take care of everything in your life because I am the God, the creator of the heavens and the earth. I am the one who is promising you, I will be with you at hindi kita pababayaan. So that is why, sa panaginip ni Jacob, dalawang beses tinawag ng pangalan ni Jacob, Jacob. Bakit dalawang beses? Bigyan ba si Jacob? Hindi. Ang ibig sabihin daw niyan, gusto ipainawa ng Diyos kay Jacob, Jacob, mahalaga yung sasabihin ko sa iyo. Naintindihan natin. Kaya pagkalibawa sa panaginip mo, tinawag ni Lord sa panaginip mo yung pangalan mo ng doble. Abay, ibig sabihin niya, makinig ka. Hindi ba, kapag kayo mga nanay, tinawag na buong pangalan, pangalan, yung anak niya, iba na ibig sabihin nun. Ito, Jacob, kasi wala namang apelido ng panahon na yun Naintindihan niyo Jacob, Lord, ano po yun? Ang sabi ni Jacob, here I am, Lord, here I am. Yun ang magandang response. Hindi yung, what is it, Lord? Here he is. Hindi, Lord, ano po yun? Ito po siya, ito po. Ako po ba, Lord? Ako po ba? Hindi, sabi niya, ako, Lord, andito po ako. Mag-usap po kayo. Jacob was willing to listen and obey. Yun ang mahalaga din Are you willing to listen and obey to the Lord? Kapag tinawag ni Lord yung pangalan mo, kapag nangusap ang Diyos sa iyo, are you willing to obey or you are willing to investigate or to think about it? Tingnan ko nga, Lord, ano ba ang kalooban mo? Tingnan ko ako, okay sa akin wait ka lang, Lord, wait ka lang Wait, I will decide tomorrow morning. Pag-iisipan ko lang, give me more time, Hindi, dapat kapag sinabi, Lord, sige po, here I am listening, I am willing to obey whatever it is. Sinasabi ng Diyos kay Jacob, do not be afraid that you are old. Because old age is not a fear factor itself. 130 years old, no? Si Jacob. And then from Canaan, magta-travel siya sa Egypt. Another chapter of his life of obedience. Siguro iniisip ni Jacob at the age of 130, bago nangyari itong Genesis 46, siguro mamamatay na ako, malapit na ako mamatay, at ninihintay ko na lang kung kailan ako malalagutan ng hininga. Pero hindi
At the age of 130, listen to this, mahalaga itong sasabihin ko, lalo na sa may mga edad. At the age of 130, God still had a mission for Jacob. And that mission was to go to Egypt. That is why, in application, listen to this. Age is not a fear factor itself. Old age is not a hindrance to the greatest journey in life. That even if in our old age, if you are living in the center of the will of God, the excitement never stops in serving God. That following God is an exciting journey itself. The most exciting part in the journey is the journey itself. It is not actually the destination eh. Hindi alam ba? Outing tayo, saan? Diyan lang sa tabi-tabi. May excitement ba doon? Parang, sige na nga. Pero pag sinabi, outing saan? Doon tayo sa Pagudpod. May swimming pool doon sa Pagudpod. Ang bihira, swimming pool, dadayuhin mo sa Pagudpod. Excitement na doon sa travel. Naintindihan niyo ba? So the same thing. The most exciting part of our relationship with God is the life journey, the faith journey itself. All the achievers, ito may mga research ako sa internet. Don't you know that the oldest person to reach the summit of Mount Everest is Yuichiro Miura, who did so at age 80. Pero hindi lang the first time na na-reach yung Mount Everest, ha? At the age of 70, and then at the age of 75, for the third time at the age of 80. Maraming sabihin ng iba, wala sigurong sakit. Hindi. Ang sabi dito, he had to overcome a variety of medical issues to complete his journey for the third time, including multiple heart operations. Grabe, mga operado sa puso, ilang beses na. Pelvis surgery, and a battle with diabetes, and yet he was able to conquer Mount Everest 3 times. Pangalawa, another record breaker is Pauja Singh, the world's oldest marathon runner. Ang sabi dito, in January 2016, he ran the Mumbai Marathon at age 104. Can you imagine? The oldest runner. Okay? And then, dalawang beses siyang naghawak na Olympic torch. Once in 2004 and another one in 2012. And then, at the age of 104, tumatakbo pa rin sa marathon. Pangatlo, si Nola Ox became the oldest college graduate in 2007 at the age of 95. Ox completed her Bachelor of General Studies at Fort Hays State University in Kansas and fulfilled her lifelong dream of earning a degree. However, she didn't stop there. In 2010, at 98 years old, she became the oldest person to receive a master's degree. Ang lupit naman ito. She hopes to encourage people to keep on learning and tells her grandchildren, if grandmother can do it, you can. Mahirap ba mag-memory verse? Ha? Yung mga senior, mahirap mag-memory verse. That is why, mga kapatid, no, do not be afraid. If God is with you, nahamon ako dito sa sermon ko na to. Old age is not a fear factor. Pangalawa, it was a journey of a family reunion leading to salvation. Ang sabi sa Genesis 46:26-30, basahin natin. All those who went to Egypt with Jacob, those were his direct descendants, not counting his sons' wives, numbered 66 persons. With the 2 sons who had been born to Joseph in Egypt, the members of Jacob's family which went to Egypt were 70 in all. Joseph had his chariot made ready and went to Goshen to meet his father Israel. As soon as Joseph appeared before him, he threw his arms around his father and wept for a long time. Israel said to Joseph, "Now I am ready to die, since I have seen for myself that you are still alive." So tingnan ninyo, grabe yung grand reunion. Imagine ninyo, you are a witness na yung anak mo, na akala mo 23 years ago, namatay na, pinatay na mga hayop, and then na-realize mo, buhay pala! After 23 years na araw-araw, nakikita mo, naiisip mo yung anak mo for 23 years na, sayang, sana buhay pa yung anak ko. Sayang, sana yung favorite son ko. And then na-realize mo, buhay pala. Kaya nung sinabi ng mga kuya ni Joseph na mababait, na buhay yung anak, hindi makapaniwala si Jacob. Sinabi ni Jacob, tigilan nyo nga ako. Tigilan nyo ako. Sawan-sawa na ako sa mga kalukuhan ninyo. And then nakita ni Jacob, eto, dala-dala ng mga kuya ni Joseph, yung napakaraming mga kamelyo, napakaraming mga pagkain, napakaraming regalo. Doon lang na-realize ni Jacob, totoo nga sinasabi nito mga anak ko na to.
buhay yung kanilang kapatid. At doon nalaman ni Jacob kung ano yung katotoong pangyayari na ibinenta pala nitong 10 magkakapatid na ito, si Joseph, naging alipin sa Egypt. And then, yung binentang alipin, ngayon, Prime Minister of the world. Joseph was able to unite his family, 70 in all. Tingnan niyo yung binasa natin, napakahaba, Genesis 46, di ba? Napakahaba, ang dami mga pangalan. Siguro, nung una kong binasa to, ano ba to? Ba't kailangan banggitin pa itong mga pangalan na to? Anong purpose nito? Alam niyo, pinaisip sa akin ni Lord, bakit binanggit yung mga pangalan? Kasi yung bawat pangalan, mahalaga sa Diyos. Kung mahalaga itong mga pangalan na to, na wala naman tayong halos pakialam, pero mahalaga sa Diyos, mahalaga ka rin sa Panginoon. Kung katabi mo, mahalaga sa Diyos. Huwag mo isipin na, hindi ako mahalaga kay Lord, hindi naman ako, wala akong talino, hindi ako mayaman, hindi ako gwapo, hindi ako maganda. Kahit na mahalaga ka sa Diyos. Naintindihan niyo ba? You are important to God. You're important to me as your pastor. You're important to each and every one of us. Kaya kada absent mo, sumasakit ang dibdib namin eh. So mga kapatid, no, mahalaga ka sa Panginoon. You are so important to God. Jacob's family was very important to God. God wants to own our families. Ang gusto ni Lord, yung pamilya natin, madala natin sa Panginoon. Ito, one of the most beautiful, short, very short, in fact, one verse lang ito. It's about the family of Obed-Edom. Si Obed-Edom, alam niyo yung Ark of the Lord? Napanood niyo ba yung Raiders of the Lost Ark, yung lumang pelikula? Yung Raiders of the Lost Ark na lumang pelikula, ito yon. Itong Ark of the Lord, dito nakalagay yung 10 Commandments. Dito rin nakalagay yung staff ni Aaron. Itong Ark of the Lord, symbol ito ng presence of God in the Old Testament. Okay? Kaya lang, mga kapatid, inilagay pansamantala ni David sa bahay ni Obed-Edom yung Ark of the Lord. And what happened? Basahin natin yung verse. The Ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for 3 months, and the Lord blessed his household and everything he had. Grabe no, ang ganda. Yung Ark of the Lord, umistambay muna sa bahay ni Obed-Edom, at what happened to the household, to the family of Obed-Edom? The Lord bless the household. Naintindihan niyo ba? Anong ibig sabihin yan? Kapag yung presence ng Lord, yung presence ng Ark, doon sa bahay ni Obed-Edom, bless lahat yung buong bahay, buong pamilya, buong members of the family. In application, kagaya din naman natin, if you will allow the presence of God to stay, to remain in your house, then God will bless your house. Alam niyo ba, 1985 when I started leading house Bible studies. Walang nagturo sa akin paano mag-conduct ng Bible study. But since 1985, lahat ng bahay na binible studyhan ko, pinagpala ng Diyos. Totoo po itong sinasabi ko na to. Kaya ipagamit nyo yung mga bahay ninyo sa discipleship, sa life group, sa Bible study. Talagang mag-invite kayo, imbitahin nyo yung mga leaders natin. Kung hindi ako pwede, eto marami tayong mga leaders dito. Hindi kayo hindian yan, kasi pag humindi yan, ang blessing ni Lord, hihindi rin sa kanila. Kaya itong mga leaders natin, no, invite them to conduct Bible studies in your houses para pagpapala ng Diyos ay tumaloy. Acts 16:31. Anong sabi sa Acts 16:31? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household, or you and your family. That is our anniversary theme. Ano ibig sabihin nito? Mahalaga sa Panginoon ang bawat pamilya. Hindi automatic na ikaw, kung ikaw ay na-born again o na-save, yung pamilya mo masasave, hindi ganon. Individual ang salvation natin. Individual ang pagliligtas ng Panginoon, individual. Hindi ito pamilya na isa lang representative, okay na yan. Hindi. Ang ibig sabihin ng Acts 16:31, halimbawa, si Chela o si Cheng o kaya si Syra, halimbawa sila na born again, yung pamilya nila, dadalhin nila sa Panginoon. Isa-isang maboborn again yung family members. Kagaya na nangyari sa pamilya natin dito. Sa pamilya ni Brother Danny at ni Sister Judy. Sa pamilya ng mga Gibara. At yung ibang mga pamilya dito. Parang apoy na sumaling sa bawat isa. Hanggang ngayon, purihin ng Panginoon. Most of the family members are in the Lord. Hindi yung in the Lord na in heaven. Most of the family members are worshiping and serving God. Nabago ang mga buhay. Naunawaan po natin. That is very important. Kaya, don't take for granted
your faith in the Lord and claim it by faith. Yung Acts 16:31, Lord, gusto ko po ito na mangyari sa pamilya ko. That is the message of the story of the family of Jacob. Ito, may nabasa akong kwento, mga kapatid, na yung isang mag-asawa, babae at lalaki, na medyo hindi naman mayaman, pero lang sila, napaka-average ng buhay nila. In fact, 3 yung anak nila, ang bahay nila halagang 60,000 pesos. Ang savings nila, 10,000. Pero one time, yung kanilang isa sa mga anak nila, nawala, na-kidnap yung anak nila. So, sabi nila, nitong mag-asawang ito, ibebenta nila yung bahay nila na halagang 60,000 pesos at lahat ng kasangkapan nila, yung savings nila na 10,000 pesos, yung relo na silver watch ng lalaki, at then yung wedding ring ng babae, ibebenta nilang lahat bilang pabuya kung sino yung makapagturo sa kanilang anak upang mailigtas ito. Itong mag-asawang ito, they are willing to let go of their riches. So, 60,000 pesos na halaga ng bahay, 10,000 na savings, relo na silver watch, and then wedding ring. Ano lang halaga nun? Pero sabi no, handa kaming ibigay ito kung sino man yung makakapagturo sa amin, kung nasan yung anak namin. And the good news was, natagpuan itong anak nila na iligtas sa isang sindikato na nagbebenta ng body organs. Nung ibibigay na yung pabuya, ang sabi nung lalaki na nakatulong sa kanila, sabi, kukunin ko na lang ho yung relo, yung singseng, saka yung 10,000 na savings ninyo. Pero yung bahay ninyo, sa inyo na. Hindi ko na kukunin yan. Itong mag-asawang ito, they're willing to let go of all their earthly possessions just to save their daughter. Tayo, handa ka ba na ibigay lahat ng kayamanan mo para lang itong member ng pamilya mo madala mo sa Panginoon? Aanhin mo yung kayamanan na yan. Aanhin mo yung mga karangyaan na yan. Kung ang pamilya mo naman pag namatay sa impyerno pupunta. Acts 16:31. Alam niyo, lagi ko na lang binibigyan din itong Acts 16:31. Bakit naaawa ko sa mga miyembro natin dito? Kung titingnan natin yung mga miyembro natin, asa na yung mga family members ninyo? Asa na yung tatay mo, yung nanay mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung tito mo, yung tita mo, yung kapatid mo, nasaan na? Pastor, nasa bahay po. Anong ginagawa sa bahay? Na-conquest mo na ba? Nadala mo na ba sa Panginoon? Pinilit mo na ba na ibahagi yung Romans Road? Naintindihan po natin. Pag namatay yung kapatid mo na yan, yung tanay mo, yung tatay mo, kahit mabait yan, nang walang Kristo sa puso, sa impyerno punta niyan. Alam naman natin na isa lang ang daan patungo sa langit at hindi ito kabaitan, hindi relihiyon, at hindi rin bautismo. Ang isa lang ang daan patungo sa langit. Kapag isinuko ng tao ang buhay niya kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay, na may pagpapatunay ng pagsisisi ng mga kasalanan, ito ang tangi at nag-iisang daan para ang isang tao ay pumunta sa langit. Pangatlo, my third major point, it was a journey of a future redemption. The nation of Israel will be born in Egypt. So kaya yung journey ni Jacob kasama yung 70 na clan members papunta ng Egypt, ay dito magsisimula yung civilization ng Israel. Ang ibig sabihin po dito, ipinapakita dito yung redemptive plan o yung planong pagliligtas ng Diyos in the future na yung lahi ng Israel magsisimula yan doon sa loob ng Ehipto. The journey of a future redemption na nagpapakita dito na yung ating tagapagligtas ay magmumula sa lahi ng Israel. Si Jesus ay papanganak bilang isang Israelita. And yung Egypt, merong purpose ang Egypt. Yung Egypt ang ginamit ng Panginoon para doon talaga ipanganak ang bayan ng Israel. Nakakalungkot lang dahil sa panahon natin ngayon, kalaban ng Israel ang Egypt. It shows that God's redemptive plan will happen in spite of all the obstacles that the devil will do to hinder it from happening. The devil tried so many times to destroy the clan of Abraham, but it did not happen. So, bakit? Because of the sovereign power of God. Ilang beses pinigilan ng demonyo yung paglaganap at paglawak ng Israel. Pero hindi nagtagumpay ang dyablo. Bakit? Mas makapangyarihan ang plano ng Diyos.
because of the sovereign plan of God. So listen to this, ha. Tandaan niyo po itong sasabihin ko. Mahalaga ito. Kahit anong hadlang na ilagay ng demonyo sa buhay mo, pero kung mananatili ka, nananampalataya sa Panginoon, hindi kayang pigilan yung pag-abot mo sa destiny na ibinigay ng Diyos sa iyo. Ang sabi ng Diyos kay Jacob, don't be afraid, Jacob, that you will go to Egypt. Why? Because my presence will be with you. Di ba alam naman natin, there's no place like home? Alam natin yun, di ba? There's no place like home. Pero sinasabi ng Diyos kay Jacob, Jacob, home is where my presence is. Kahit saan ka makarating, kahit saan ka tumira, pero kung kasama mo ako, that is your home. Hindi baling nasa maliit na bahay ka, pero kung kasama mo ang Diyos, that is home. Nasa mansion ka nga, wala naman ang presensya ng Diyos, hindi home ang tawag doon. That is hell on earth. Mahalaga yung presence ng Diyos sa buhay natin. Now, in application, number 1, make it a life practice to worship, listen, and obey God's instruction. Maging habit mo ito, maging practice na ng buhay mo na mag-worship, listen, and obey the instruction of the Lord. Di ba meron tayong principle na follow your heart and you will never go wrong? Narinig niyo na ba yun? Follow your heart. Sundin mo yung puso mo at hindi ka magkakamali. Naniniwala ba kayo doon? Tama ba yun? Mali? Hindi totoo yan. Bakit? Ang sabi ni Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Proverbs 4:24, ang sabi doon, be careful with your heart because it is the wellspring of life. Ano ibig sabihin yan? Kung magtitiwala ka lang sa puso mo, maililigaw ka niyan. Ano ang tamang prinsipyo? Follow the Word, not your heart. Follow the Word of God, and you will never go astray. Sabihin ng iba, sundin mo kung yung konsensya mo. Tama ba yun? Maraming tao walang konsensya. Ang konsensya, depende yan kung saan nakabatay at ano ang pumupuno sa konsensya mo. Kung ang konsensya mo, taliwas sa kalooban ng Diyos, taliwas sa salita ng Diyos, definitely ang konsensya mo, hindi tama. Kaya maraming mga tao, they keep on doing bad things. They keep on doing corruption. They keep on taking advantage of the weak. Why? Yun, kaya ng konsensya nila eh. Pero kung ang konsensya natin nakapako, babad sa salita ng Diyos, doon lang mababago ang konsensya natin. Kung ang puso natin babad sa salita ng Diyos, doon lang magkakaroon ng pag-asa ang mga puso natin na umayos. Nainawaan natin. That's why, hindi laging totoo na follow your heart. You follow the Word. You follow the truth of the Word of God, even if it goes against your heart. Naintindihan natin? So, kagaya ni Jacob, be willing to listen. Pangalawa, make a full life commitment to follow God. Nung sinabi ng Diyos kay Jacob, Jacob, you go from Canaan to Egypt, it was a full life commitment. Hindi ito half-heart or half-life commitment, ha? Kundi ito ay full life commitment. Buong puso, yung commitment nga talagang buong-buo, hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 10%. Mga kapatid, paano natin malalaman na ito ay full commitment? Ano when Jacob started his journey from Canaan to Egypt, that started the commitment of Jacob to follow God. And not only that, Jacob did not leave everything behind. Jacob brought everything with him. From Canaan to Egypt. So, ano ibig sabihin to? Wala ka nang babalikan, Jacob. Wala na akong babalikan. Sinasabi ni Jacob sarili niya sa mga kasama niya, wala na tayong babalikan. We will go to Egypt and we will go there because that is the will of God. God demands total commitment sa atin, no? Okay? He demands total commitment from all of us. And we need to step out in faith. Listen, how do you know if you are fully committed to God? You step out in faith. Kasi unless you step out in faith, yung commitment mo hanggang dito lang. Pangatlo,
make it your priority to bring your family to God in full submission so that you will have a grand reunion in heaven someday. Itong si Jacob at yung mga anak niya nagkaroon ng grand reunion with Joseph. Kaya nag-iyakan sila silang magtatay. Imagine, 23 years di sila nagkita, nag-iyakan. Siguro mga 1 oras nag-iiyakan ito. Kasi mahal na mahal nila yung bawat isa. Kagaya din naman natin mga kapatid, I'm talking to the parents here. Show your love for your children. Train up your children in the fear and instruction of the Lord para hindi mapariwara yung mga anak ninyo. Ang tunay na pagmamahal sa mga anak ay yung palakihin natin sila sa takot at aral ng Panginoon. Make Acts 16:31 one of your life verses for the rest of your life. Make it your personal mission and ambition in life. Gawin mong ambition itong Acts 16:31. Lord, I will live. I will apply. I will implement Acts 16:31. I will make it my personal ambition. Yung Acts 16:31, mangyari ito sa buhay ko. Believe in the Lord Jesus Christ. I will be saved, me and my family. Alam niyo, meron isang kwento. Itong si Harold Sala, ano po ito? Psychologist, Christian psychologist po ito. And then may naisulat siya na booklet na Bringing Your Family to Christ. According to one of the stories in that booklet, itong si Dick Brown, dahil sa kanyang pagiging lasenggo, nasira yung buhay niya, nasira yung pamilya niya, at hindi lang yun, dahil sa pagiging lasenggo niya, nagkautang-utang sila hanggang yung bahay niya ay malapit ng ma-foreclose ng bangko. Itong asawa niya, Dick Brown, naka-join ng isang Bible study. So, nung nalaman ni Dick Brown, pinagtatawanan niya o kaya ini-ignore niya lang. Sabi, wala akong pakialam dyan, wala akong panahon sa iyo. Sa mga Bible na yun, wala akong panahon dyan. Until one time, na itong si Dick Brown, binigyan siya ng final notice ng bangko na kailangan iwanan na niya yung bahay kasi iilitin na ng bangko. Yun yung time na talagang nag-breakdown itong si Dick Brown. Umiyak talaga sa Panginoon. Umiyak talaga sa isang gabi. Sabi, Lord God, kung totoo ka, magpakita ka nga po sa akin. Show me a sign na nakikinig ka. Tulungan mo ako. Ano nyo, nung pagkatapos niya mag-pray, biglang pumasok sa isip niya, yung asawa ko merong black book na binabasa yun, black book ang tawag niya. Ano ba yung black book na yun? Tinignan niya yung black book na yun. And then, yung black book na yun, nagkataon ng pagbuklat niya, nabuklat sa Acts 16:31. Alam niyo nakalagay doon sa Acts 16:31, King James Version. Alam niyo nakalagay sa King James Version. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved, and thy house. King James Version. Alam niyo, King James Version, balibagtad English nito. Archaic ito. 14th century pa to. Nakita niya yung house. Sabi niya, totoo kaya ito? Ang sabi dito, manampalataya ako kay Kristo, maniligtas ako, pati yung bahay ko. Kaya ang ginawa niya, Lord, nananampalataya ako sa iyo. Ang sabi mo, kapag nananampalataya ako sa iyo, ililigtas mo ako pati yung bahay ko. Yung bahay dito, na akala niya, bahay niya, physical na house. Pero alam niyo, ang Diyos, in-honor yung kaniyang faith. Na kung pag-aaralan natin, yung family, yung house dito, hindi naman physical house, kundi family. Household family. Family members, hindi yung physical house. Pero the Lord honored His faith, kaya gumawa ng himala ang Diyos, hindi nailit ng bangko, yung bahay nila. Yung faith nitong si Dick Brown, when he surrendered his life to God, yung prayer niya, na huwag mailit yung bahay niya, nangyari nga. And you know what happened? The rest is history. Sumama na to si Dick Brown sa asawa niya, nag-Bible study, and eventually, they grew as Christians, they enrolled in a Bible seminary, and they became missionaries. Alam niyo kung saan nag-mission? Sa Clark in Pampanga. They became a missionary couple to American and Filipino families in Clark Air Base in the Philippines. Wow. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Truly, nothing is impossible to God. In conclusion, ano sabi dito? Basahin nga natin yung Pilipos 3:20 hanggang 21. Ngunit, para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo.
Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan, gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat. Kailan yung grand reunion? Our grand reunion will be in heaven. Kaya halimbawa mga kapatid, may mga kamag-anak kayo na binawian ng Diyos ng buhay. Tama na yung RIP, rest in peace, nasa langit yan. Kung, if, and only if, before they died, they surrendered their lives to Jesus Christ, making Jesus Christ as their Lord, Savior, and God. Kung hindi nila ginawa yon, hindi mo pwedeng sabihin ng RIP, wala kayong reunion sa langit dahil ikaw lang ang pupunta sa langit, yung mahal mo sa buhay nasa impyerno. Naintindihan niyo ba? Kaya ako, sawang-sawa na yung mata ko, kababasa sa Facebook, Nay, Tay, nauna na kayo sa langit, hintayin niyo ako, darating ako dyan. Magkikita kayo tayo sa langit. Gusto ko mag-comment, sigurado ka ba nasa langit ng nanay at tatay mo? Gusto ko nga mag-thread na nagsuko ba ng buhay kay Kristo yan bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay bago naligutan ng hininga. Kung hindi, wala kayong reunion sa langit dahil nasa impyerno yung mga mahal mo sa buhay. Pero ito yung kagandahan mga kapatid. There will be a grand reunion for all the believers in Christ. Ako makikita ko yung nanay ko. Talagang nakikita ko yung nanay ko nasa langit. Yung tatay ko makikita ko na nasa langit. Dahil sigurado ako, dahil yung nanay at tatay ko, bago sila kinuha ng Panginoon, nakapagsuko sila ng buhay sa kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanilang mga buhay. Yung bunso naming kapatid, he died at the age of 30. Makikita ko siya sa langit. Bakit? Because sigurado ako na nakapagsuko siya ng buhay kay Kristo bago siya nalagutan ng hininga. There will be a grand family reunion at the proper time, at the end time, pagdating natin sa langit. Kung ang ating mga mahal sa buhay ay nagsuko ng buhay kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!